Alam mo ba kung ano ang mas masakit sa pagkatalo? Yung pagkatalo na galing sa sariling kakampi. Yung sandaling hindi mo inasahang tatalikuran ka ng taong pinagtanggol mo. Hindi lang ito tungkol sa pag-ibig. Ito'y tungkol sa kaibigang tinulungan mo pero ikinahiya ka. Sa kapamilyang nilapitan mo pero ikaw pa ang sinisi. Sa katrabahong tinuruan mo pero inagawan ka ng kredito. Ang tanong, bakit? Bakit sa mga taong pinili mong pagkatiwalaan, sila pa ang una kang sinaktan? Sa video na ito, susuriin natin ang masakit pero totoo, ang ugat ng pagtataksil. At bakit minsan, kahit gaano ka pa kabuti, ikaw pa rin ang tinatanggal sa larawan. Number 1, hindi lahat ng tao marunong magpahalaga. Kapag mahal mo ang isang tao, natural lang sa'yo na ibigay ang lahat. Hindi mo tinitipid ang effort, ang oras, ang pangunawa. Gagawin mo ang lahat basta masiguro mong masaya sila, komportable sila, at nararamdaman nilang mahal sila. Pero heto ang masakit. Hindi lahat ng tao marunong tumanggap ng kabutihang walang hinihinging kapalit. At mas lalong hindi lahat marunong magpahalaga. Marami sa atin ang lumaki sa paniniwalang kung magpapakita ka ng kabutihan, kung magiging tapat ka, kung ipaparamdam mo sa kanila na hindi mo sila iiwan, aani ka rin ng ganoon. Pero sa totoong buhay, hindi palaging ganoon ang kwento. Minsan, habang mas pinapadama mo ang halaga nila, mas nawawala ang halaga mo sa kanilang paningin. Bakit? Dahil kapag nasanay ang isang tao sa kabutihan mo, iniisip nilang normal lang yun. Parang hangin, habang palaging nandyan, hindi nila napapansin. Pero sa oras na mawala ka, saka lang sila magigising sa katotohanang mahalaga ka pala. Ginawa mo na ang lahat, nag-abot ng tulong kahit gipit ka, nakinig sa problema nila kahit may sarili kang pinagdaraanan, nagbigay ka ng maraming pagkakataon. Pero sa bandang huli, hindi man lang nila naisip na magpasalamat o mangangamusta. Alam mo kung bakit? Dahil iniisip nilang trabaho mo na ang magmahal, ang magtiis, ang magpatawad. Hindi nila nakikita iyon bilang kagandahang loob. Nakikita nila yon bilang tungkulin. At kapag ang kabutihan mo ay naging expected na lang sa kanila, nawawala ang pagkilala, nawawala ang pasasalamat, nawawala ang respeto. Ito ang pinakamapait na bahagi. Habang nagbibigay ka, habang may nakukuha sila, nandyan sila. Pero sa oras na ikaw ang mangailangan, sa oras na ikaw ang mabigat, sa oras na ikaw naman ang humingi ng konting pangunawa, wala na sila. Hindi ka nila pinahalagahan kasi hindi ka nila minahal bilang ikaw. Pinahalagahan ka lang nila habang may napapakinabangan sila. At kapag wala ka nang maibigay, tsaka mo makikita kung sino talaga ang may tunay na malasakit. Oo, totoo. Nakakapagod magmahal. Nakakapagod magbigay at magtiwala sa mga taong tila hindi man lang marunong tumingin sa mata at magsabing salamat. Pero hindi ito dahilan para itigil mo ang pagiging totoo mo. Ang pagkukulang nila ay hindi pagkakamali mo. Ang kawalan nila ng pagpapahalaga ay hindi sukatan ng halaga mo bilang tao. Kung marunong kang magpahalaga, kung totoo kang magmahal, panalo ka na. Dahil kahit masaktan ka, hindi mo kailanman pinili ang maging manhid. At sa mundong puno ng pagkukunwari at panlalamig, ang pusong marunong magmahal ay laging may kahulugan. Kaya kapag naramdaman mong hindi ka pinapahalagahan, hindi ibig sabihin wala kang halaga. Ibig sabihin lang, mali ang taong pinili mong pag-alayan ito. At kung darating man ang oras na kailangan mong lumayo, gawin mo ito ng may dignidad. Dahil ang isang taong marunong magpahalaga sa sarili, hindi kailanman magpapagamit sa mga taong hindi marunong magpahalaga sa kanya. Number 2, minsan pinagtataksilan ka hindi dahil kulang ka, kundi dahil sobra ka. Nakakatawa, di ba? Sa mundo ngayon, parang kapag sobra ang pagmamahal mo, sobra ang effort mo, at sobra ang pag-aalaga mo, ikaw pa ang nauuwi sa talo. Pero totoo, sa maraming relasyon, romantic man, pagkakaibigan, o kahit sa pamilya, minsan hindi ka pinagtataksilan dahil may kulang ka, kundi dahil sobra ka. Sobra kang magmahal, sobra kang umintindi, sobra kang magbigay, at saka sobrang yan, nagiging kampante ang mga taong tinutulungan mo. Alam mo yung pakiramdam na ikaw lagi ang nag-i-explain? Ikaw ang nag-a-adjust? Ikaw ang nagsusorry kahit hindi mo naman kasalanan? Yung tuwing may mali, iniintindi mo pa rin sila. Iniisip mo pa rin na baka pagod lang, baka may pinagdadaanan, baka hindi lang nila alam kung paano ipakita ang pagmamahal nila. Pero habang ginagawa mo yan, may hindi mo namamalayang nangyayari. Unti-unti nilang nilalagay ka sa huli. Bakit? Dahil akala nila
hindi ka mawawala. Kasi kahit ilang beses ka nilang saktan, andyan ka pa rin. Kahit ilang beses nilang ulitin ang kasalanan, hindi mo sila kayang bitawan. At dahil doon, nawawala ang takot nilang mawala ka. Nawawala ang respeto. At sa oras na mawala ang respeto, doon nagsisimula ang pagtataksil. Hindi dahil hindi ka sapat, kundi dahil ang sobra mong pagmamahal ay ginamit nilang unan ng katamaran, ng kawalang galang, ng pagiging pabaya. Minsan kapag nagbibigay ka ng sobra, hindi nila iniisip na, wow, mahal ako ng taong to. Ang iniisip nila, pwede pala akong hindi mag-effort kasi siya naman ang babawi palagi. Kaya ko palang magsinungaling kasi siya rin ang magsusori sa huli. Kahit lokohin ko siya, babalik at babalik din yan. At habang iniintindi mo sila, hindi mo namamalayan, unti-unti mong kinakalimutan intindihin ang sarili mo. Na ikaw rin ay napapagod, na ikaw rin ay may hangganan, na ikaw rin ay may karapatang pahalagahan at mahalin. Ang masakit pa, kapag napuno ka na at umalis ka na, saka lang nila maiisip kung gaano ka kahalaga. Pero sa oras na yon, baka huli na. Kaya kung nararamdaman mong ubos ka na sa isang relasyon na ikaw lang ang nagbibigay, isipin mo to, ang tunay na pagmamahal ay hindi lang nasusukat sa dami ng binibigay mo. Nasusukat din ito sa kakayahan nilang alagaan ang sarili mong halaga. Hindi masama ang magmahal ng sobra, pero masama kung sa sobrang pagmamahal mo, nakakalimutan mong mahalin ang sarili mo. Ang taong tunay na nagmamahal, hindi kailanman hahayaang ikaw lang ang lumalaban. Number 3, pinagtataksilan ka dahil may kakulangan sa loob mo, hindi ikaw. Isang masakit na katotohanan, minsan hindi ikaw ang problema. Sila, ang kanilang insecurities, emotional immaturity, o ang kawalan nila ng direksyon sa buhay. Kapag ang isang tao ay may puwang sa puso na hindi mo kayang punan dahil dapat sila mismo ang pupuno noon, maghahanap sila ng pansamantalang lunas sa iba. Hindi ito dahil hindi mo sila minahal ng tama, kundi dahil hindi pa nila kayang mahalin ang sarili nila. Number 4, may mga taong walang konsensya at iyon ang pinakamasakit. Ito ang klase ng katotohanan na ayaw nating harapin pero kailangan nating tanggapin. May mga taong walang konsensya. Hindi lang ito tungkol sa mga taong nanloko sa relasyon. Hindi lang ito kwento ng pag-ibig. Ito ay tungkol sa mga taong sa kabila ng kabutihang ipinakita mo ay kaya ka pa ring tapakan na parang wala kang halaga. May mga taong hindi marunong magbalik ng utang na loob. Kahit ilang beses mo silang tinulungan noong sila'y walang-wala, sa oras na sila'y nakaangat na, bigla ka na lang nilang hindi kilala. Hindi sila nagparamdam, hindi man lang nagpasalamat. At ang masakit, parang ikaw pa ang masama kapag umaasa kang maalala ka nila. May mga kaibigan na kapag kailangan ka, laging present, laging sweet, laging may drama. Pero kapag ikaw na ang may pinagdadaanan, biglang nawala, biglang busy, biglang wala raw signal. Hindi dahil hindi nila kaya, kundi dahil wala talaga silang intensyong maging totoo sa'yo mula sa simula. Ginamit ka lang nila bilang emotional sponge. Kapag drained ka na, lalayo na sila. At pag naka-recharge na ulit sila, babalik. Ganyan sila, walang konsensya. Sa loob ng pamilya, masakit itong aminin, pero nangyayari ito. May mga kapamilya na ginagamit ang pagiging kadugo para makapang-abuso. Hihiramin ang pangalan mo para umutang, pero ikaw ang hahabulin. Magkukunwaring hindi nila alam ang problema, at kapag kinompronta mo, ikaw pa ang lalabas na walang respeto. Bakit? Kasi sa kanila, okay lang basta sila ang laging nakikinabang. Walang guilt, walang remorse, dahil sanay na silang tumanggap ng walang iniisip kundi ang sarili nila. Sa trabaho, may mga kasamahan na magaling sa harapan pero binabagsak ka sa likuran. Yung tinuruan mo pa, tinulungan mong umangat, pero nung sila na ang nakakuha ng posisyon, ikaw ang una nilang tinanggal. Hindi nila inalala kung paano ka naging dahilan kung bakit sila nakarating sa kanilang posisyon ngayon. Kasi nga, wala silang konsensya. Ang tagumpay nila ay hindi nila nais ibahagi. Sa kanila, lahat ay kompetisyon kahit ikaw pa ang nagtulak sa kanila pataas. At sa mga taong ganyan, napakahirap magpatawad kasi hindi lang sila basta nagkamali. Hindi sila nagdamdam ng kahit anong pagsisisi. Hindi sila nagtangkaman lang magpaliwanag. Hindi sila nagpakumbaba. Para bang natural lang ang ginawa nila. At minsan, tatanungin mo ang sarili mo, ako ba ang masyadong mabait? Ako ba ang tanga? Pero hindi ikaw ang mali. Mali lang talaga na ibinigay mo ang kabutihan mo sa taong hindi karapat-dapat. Walang konsensya. Ibig sabihin, hindi sila tinatabla ng konsensya. Hindi nila alintana ang epekto ng ginagawa nila sa'yo. Wala silang guilt,
wala silang remorse, at kung minsan sila pa ang galit kapag pinili mong lumayo. Bakit? Dahil ayaw nilang mawala ng gamit. Dahil para sa kanila, tao ka lang na ginagamit, hindi pinapahalagahan. Ang masaklap, hindi mo agad sila makikilala. Minsan, sila pa ang pinakamasarap kausap, pinakamasayang kasama, pinakamatamis magsalita. Pero darating ang araw na unti-unti mong makikita, lahat pala ay scripted. Lahat pala ay may kapalit. At kapag hindi mo na kaya ibigay ang gusto nila, lalabas na ang tunay nilang kulay. Kaya ang tanong ngayon, paano mo puprotektahan ang sarili mo laban sa ganitong klaseng tao? Hindi sa pagiging mapaghinala, kundi sa pagiging mapanuri, sa pagtuturo ng hangganan, sa pagtanggap na hindi mo responsibilidad ang konsensya ng iba, pero responsibilidad mong protektahan ang sarili mo. Tandaan mo ito, ang konsensya ay hindi itinuturo. Hindi mo pwedeng ipilit sa isang tao ang pagmamalasakit kung hindi ito kusa. Kaya't huwag kang manghinayang sa taong iniwan ka, niloko ka o ginamit ka, dahil sa huli, sila ang may kapansanan sa loob, hindi puso, kundi budhi. Number 5, dahil akala nila hindi ka aalis kahit kailan. Kapag alam nilang mahal mo sila ng sobra, ginagamit nila iyon bilang armas laban sa'yo. Akala nila kahit anong gawin nila, mananatili ka. Kaya't inuulit-ulit nila ang pagkakamali sapagkat hindi mo pa sila tinatalikuran. Dito mo makikita na minsan tayo rin ay may parte sa cycle ng pananakit kapag hindi natin kayang i-break ang pattern ng pagpapatawad ng walang pagbabago. Number 6, dahil hindi nila kayang harapin ang katotohanan ng kasama ka, ang paglago. Masakit mang aminin, pero may mga taong umaalis hindi dahil kulang ka, kundi dahil natatakot silang sabayan ang bilis ng pag-unlad mo. Kapag nagsimulang tumaas ang pangarap mo, lumawak ang pangunawa mo, at lumalim ang pagmamahal mo sa sarili, mararamdaman ng ilang tao na naiiwan sila. At sa halip na sumabay sa'yo, pinipili nilang lumayo o mga liwa dahil mas madali iyon kaysa harapin ang sariling kakulangan. Number 7, dahil ginawa mo sila ang mundo mo. Isang malaking pagkakamali na hindi natin agad namamalayan kapag ang isang tao, grupo o relasyon ay unti-unti mong ginagawang sentro ng iyong mundo. Maaaring ito ay isang mahal sa buhay, kaibigan, anak, partner, boss o kahit mentor. Lahat ng galaw mo, lahat ng desisyon mo at emosyon mo ay umiikot na sa kanila. At sa una, tila wala namang masama dahil iniisip mo, mahal ko sila. Ito ang dapat. Pero sa katagalan, dito nagsisimula ang unti-unting pagkawala mo sa sarili. Kapag ginawa mong mundo ang isang tao, unti-unting umiikot ang lahat sa kung ano ang gusto nila, ano ang ayaw nila, at ano ang reaksyon nila. Nawawala ang ikaw. Hindi mo na naiisip kung ano ba talaga ang gusto mo. Hindi ka na kumikilos para sa sarili mo, kundi para sa kanilang kasiyahan, approval o kapayapaan. Ang problema sa paggawa sa ibang tao bilang mundo mo ay ito. Kapag umalis sila, parang gumuho na rin ang buong pagkatao mo. Dahil sa totoo lang, hindi mo talaga minahal ang sarili mo. Mas minahal mo sila. At kung sino man ang mas may hawak ng puso mo kaysa ikaw, siya rin ang may kapangyarihang durugin ito. Kaya kapag sila ay nang iwan, nanakit o tumalikod, hindi ka lang nalungkot. Nawala ka. Nawala ang direksyon. Nawala ng gana. At minsan pa nga, nawala ng dahilan para mabuhay. Pero tanungin mo ang sarili mo, bakit mo sila ginawang mundo? Dahil ba sa takot na mawala sila? Dahil ba iniisip mong hindi mo kakayanin kung wala sila? O baka dahil sa kabutihang ibinuhos nila dati na hanggang ngayon ay pilit mong sinusuklian? Alalahanin mo, kahit gaano mo sila kamahal, hindi sila ang oxygen mo. Hindi sila ang rason kung bakit ka naririto. Hindi sila ang sukatan ng halaga mo. Kapag nakalimutan mong buuin ang sarili mo nang hiwalay sa kanila, pinapahintulutan mong kontrolin nila ang damdamin mo, ang kinabukasan mo, at ang kalayaan mo. Ang solusyon? Gumising ka. Ibalik ang sarili sa sarili. Magtira para sa'yo. Hindi selfish ang magmahal sa sarili. Ito ang pundasyon ng lahat ng matatag na relasyon. Dahil kapag buo ka, hindi ka basta-basta nababasag kahit sino pa ang umalis. Kapag may sarili kang mundo, hindi ka malulunod kapag umalis ang mga bituin sa paligid mo. Ang pagtataksil ay hindi lang nangyayari sa pagitan ng magkasintahan. Minsan, mas masakit pa pag galing ito sa kaibigan, kapamilya o taong pinagkatiwalaan mo ng buong puso. Pero tandaan mo ito, ang pagkasira ng tiwala mula sa iba ay hindi kailanman nangangahulugan ng pagkasira ng tiwala mo sa sarili. Kung nasaktan ka, huwag mong hayaang doon magtapos ang kwento mo. Gamitin mo yan para maging mas matalino,
mas matatag at mas mapili sa kung sino ang karapat-dapat sa space mo. Kung nakarelate ka sa video na ito, huwag mong kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share sa taong alam mong kailangang marinig ito. At ikaw na nakarating hanggang dulo ng video, anong pinakamalupit na leksyon ang natutunan mo mula sa mga taong nagtaksil sa'yo? I-comment mo sa ibaba. Malay mo, may matutunan din ang ibang nagbabasa mula sa kwento mo. Hanggang sa susunod, alalahanin mong hindi ka nag-iisa.